Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal-aqibatu lil-muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal naming taga-subaybay sa programang ito, ako po ay nagpaparating sa inyo ng isang maligayang pagbati na ito ay pagbati sa Islam na ang magsabi ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa paksang ito, nais kong talakayin sa inyo ang patungkol sa isang usapin na nakikita ko ito ay napaka-importante. At ito ay ang salitang La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maaari po natin itong gawin na mga paksa tulad ng mga sumusunod. Unang-una, ang kahulugan ng salitang ito, ang La ilaha illallah. Pangalawa, ang mga haligi nito, ang katagang La ilaha illallah. At ang pangatlo ay kapag sinabi ito ng isang Muslim, babae man o lalaki, na mananampalataya, ito ba ay sapat na sa pagbibigkas lamang? Yun ang pangatlo. At ang pang-apat ay ang kabutihan ng katagang ito, ang La ilaha illallah. At ang panglima ay ang mga kondisyon ng katagang ito, ang La ilaha illallah. Uunahin po natin mga taga-subaybay ang kahulugan ng La ilaha illallah dahil sa napaka-importante ng katagang ito. Unang-una, ang kahulugan nitong La ilaha illallah. Ang kahulugan nito ay La ma'buda bihaq illallah. Ang ibig sabihin, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang na nag-iisa. At ito ay hindi natin pwedeng mabigyan ng pangalan o di kaya mabigyan ng kahulugan na walang tagapaglikha o di kaya ay walang sino mang may kakayahan maliban sa Kanya lamang na Allah subhanahu wa ta'ala. O di kaya sabihin natin ay walang makikita na Diyos maliban sa Kanya. Ito ay hindi pwede. Bakit? Unang dahilan, sapagkat ang katagang ilah ay nagmula sa wikang Arabic. Nang ibig sabihin nito ay ma'luh. Ibig sabihin ay kinikilalang Diyos at sinasamba. So, ang ibig sabihin ng ilah ay sinasamba. Kaya yun ang dapat ibigay sa kahulugan ng La ilaha ay walang Diyos na dapat sambahin. Pangalawang dahilan, ang mga walang pananampalataya sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah ay hindi sila nagsasabing hindi kami naniwala na walang tagapaglikha or walang sino mang may kakayahan. Hindi, sila ay naniniwala. Naniniwala na walang tagapaglikha o walang sino man na may kakayahan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kapag ikaw ay nagtanong sa kanila kung sino ang tagapaglikha, sino ang lumikha ng kalangitan at ng kalupaan, kanilang sasabihin ng sagot sa iyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw na ang mga walang pananampalataya sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah ay naniniwala sila o di kaya sinasabi nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tagapaglikha. Yan ang pangalawang dahilan. Ang pangatlong dahilan, ang mga walang pananampalataya sa Makkah sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang kanyang sinabi sa kanila na sabihin nyo
sabihin niyo ang katagang la ilaha illallah, tulad ng nabanggit sa Surat Sad, ano ang kanilang sagot? Sinabi nila, aja'al al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Nang sabihin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila, sa mga walang pananampalataya, na sabihin niyo ang kalima na la ilaha illallah, kanilang sinabi, papaano mo ginawa ang mga Diyos na isang Diyos lamang? Paano mo ito ginawa? Katotohanan, yan ay isang bagay na katakataka. So ano ang naging pagkukulang ng mga walang pananampalataya sa Makkah sa kapanahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nang siya ay magsugo sa kanila, nang siya ay sabihin sa kanila na sabihin niyo ang la ilaha illallah, sila ba ay ang kanilang pagkakaintindi ay walang tagapaglikha o walang pwedeng maaring lumikha o walang sino mang may kakayahan? Ang sagot, hindi. Hindi yaon. Hindi nila yon sinasalungat. Bagkus sila ay naniniwala na walang tagapaglikha, walang sino man may kakayahan maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya lang hindi sila naging totoo sa pagsamba sa Kanya, sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, ang katunayan na kahulugan ng la ilaha illallah ay walang Diyos na dapat sambahin maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat malaman na ang pagdagdag sa katagang walang Diyos na dapat sambahin, close parenthesis, walang Diyos na dapat sambahin, ito ay kinakailangan maidagdag sa kahulugan ng la ilaha illallah na ito. Bakit? Kapag sinabi natin na la ilaha illallah, walang Diyos maliban sa Allah, yun ay hindi sapat. Sapagkat marami tayong makikitang mga Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang tanong, ang mga Diyos na yun, o di kaya ang mga kinikilalang mga Diyos na yaon, ay karapat-dapat bang sambahin? Ang sagot, hindi. Kaya dapat na maidagdag sa kahulugan ng la ilaha illallah na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala na nag-iisa lamang. Tulad ng pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Yan katunayan dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang katotohanan na dapat sambahin. At ang mga Diyos-Diyosan na iba na kanilang tinatawag maliban sa Kanya, yun ay hindi makatotohanan. So malinaw dito mga taga-subaybay na ang kahulugan ng la ilaha illallah ay walang Diyos na dapat sambahin maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pangalawang ating tatalakayin na paksa sa la ilaha illallah, ang mga haligi nito. Ang lahat ng bagay ay naitatayo sa pamamagitan ng mga haligi, tulad ng bahay. Ang haligi nito ay ang mga pundasyon, tulad ng isang bagay, isang gusali, building. Makikita mo ng haligi nito ay kinakailangan sapagkat kapag wala ito, hindi ito may tatayo. Ganon din ang la ilaha illallah. Ano ang mga haligi nito? Ano ang pundasyon nito? Ang la ilaha illallah ay may dalawang pundasyon o di kaya ay may dalawang haligi. Unang-una, ang pagbanggit natin o di kaya ang nabanggit sa loob nito na la ilaha. Yan ang unang haligi. Na ang kahulugan nito sa wikang Arabic ay an-nafi. Nang ibig sabihin ay ang pagtanggi o di kaya ay ang pag-ayaw. Ang pagtanggi o ang pag-ayaw. Kaya tatanggihan natin, hindi natin tatanggapin ang lahat ng kinikilalang Diyos-Diyosan na sinasamba ng ibang mga nilikha. Ang pangalawang haligi nito ay ang tinatawag na ithbat. Yun ay napapaloob sa pagsasabi natin ng illallah. La ilaha illallah. Dito ay tayo magtatanggi o di kaya mag-ayaw. Sa pangalawang haligi nito ay ang tinatawag na pagpapatibay o pagpapatunay. Yun ay napapaloob sa illallah. Kaya dapat natin patibayin
o di kaya patunayan na ang pagka-Diyos ay natatangi lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, dalawang haligi itong la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ang pagtanggi o di kaya ang pag-ayaw at ang pagpatibay o pagpapatunay. Yan ang haligi ng la ilaha illallah na nabanggit ng mga may kaalaman sa Islam. Pangatlong paksa na ating tatalakayin. Kapag ang isang tao, Muslim, babae man o lalaki, kapag sinabi na niya ang la ilaha illallah, ito ba ay sapat na? Kapag binigkas ang la ilaha illallah, ito ba ay sapat na? Sinabi natin kanina na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi tayo sasamba maliban sa Kanya at kailanman hindi pwedeng mag-alay ng kahit anong uring pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sino ang magsasabi ng katagang ito ng la ilaha illallah? Sa loob na unang-una alam ang kahulugan. Pangalawa, ginagawa ang mga napapa sa loob nitong katagang la ilaha illallah. At pangatlo, nasa kanyang puso ang tapat, ang tunay na paniniwala sa kahulugan ng katagang ito. Tatlong kondisyon. Unang-una, ang pagkakaalam sa kahulugan nito. Pangalawa, ang paggawa sa mga napapasaloob sa kalimang la ilaha illallah. At ang pangatlo, ang tunay na paniniwala sa katagang ito, yun ang matatawag na tunay na mananampalataya. Yun ang matatawag na tunay na mananampalataya. Kaya tatlo ang dapat napapasaloob nitong la ilaha illallah. So, ang pagsasabi ng la ilaha illallah, ito ay hindi sapat. Maliban sa tatlong binanggit natin na mga bagay. Unang-una, ang pagkakaalam sa kahulugan nito. Ang pangalawa, ang pagsasagawa sa anuman ang napapasaloob ng katagang ito. Ang pangatlo, ang tunay na paniniwala sa katagang ito at ang paggawa sa mga kahulugan nito. Ulitin ko mga taga-subaybay, nabanggit natin ng la ilaha illallah ay ang kahulugan na wala ng ibang pwedeng ibigay sa kahulugan nitong la ilaha illallah ay ang walang Diyos na dapat sambahin maliban sa ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang haligi nito ay dalawa. Ito ay ang la ilaha at ang pangalawa, illallah. Ang kahulugan ng la ilaha, ang pagtanggi o pag-ayaw na walang ibang Diyos na dapat sambahin. Ang pangalawa, illallah, pagpapatibay o pagpapatunay na siya lamang ang tanging Diyos na dapat sambahin. At ang pagsalita sa katagang ito ay hindi sapat. Maliban lamang sa nabanggit nating tatlong napapaloob nito. Unang-una, ang pagkakaalam sa kahulugan nito at ang pagsasagawa sa mga napapaloob nitong katagang ito at ang paniniwala, tunay na paniniwala sa ating mga puso sa kahulugan ng katagang ito. Yan po ang gusto kong ibigay na kaalaman hinggil sa katagang ito. Sa susunod na episode, tatalakayin po natin ang kabutihan ng la ilaha illallah at sa susunod ay ang kondisyon ng la ilaha illallah. Hanggang sa susunod mga taga-subaybay, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.